Ito na po ang ating Eto na. Balitang Entertainment. Uy, speaking of Nanay Christy ha, isa rin siya nung Monday, baby. Nagsabi na, oy, yung mga fake news dyan na kumakalat ha, walang katotohanan. Klinaro niya rin yan sa kanyang programa. So, eto na nga po mga kapatid. Papahando ko kay Nanay Christy. Hinahanap niya ako eh. Oo, tama. So, ito na nga. Nanay, naghahanap ng poko. Naghahanap? Oo, ng ano? Anong hinahanap mo? Ng mainit na Pasko. Yan naman talaga. Oo. Bakit ka pumunta sa malamig kung ang hanap mo yung mainit na Pasko? Saan ba akong malamig nagpunta? Ikaw naman masyado kang silosa. Ay, akala ko kung saan ka nagpunta, iniwan mo ko. Ikaw talaga. O ito mga kapatid. Binabati ko lang yung mga taga Baguio. Oo. Nakita kami sa Quezon City. Eh bakit ang binati mo, taga Baguio? Sila ang... At taga Baguio Sila sila, lumuwas bumaba sila sa dito. Quezon City. Masyado kang madu... Yun na nga ang sinabi ko kay Alam mo, Popoy. na-influensyahan ka na ng mga vlogger, ha? Ha? Oo, ngayon may nag-ano naman dito. May nagsabi. Yung daw boses ko nagbago. Oh, Baka daw ako tinorture. Alang yung buhay to. Oo. Bawal magkasipon ngayon, ha? Opo, kasi nga, pabago-bago klima. Hayaan nyo mamaya, babalik. aray ko po, Hayaan sakit nyo man mamaya, dyan. babalik sa normal ng boses na. Nagbago daw boses mo? Oo. Parang wala namang pinagbago. Check nyo daw ho, guys. Oo, pakalat na. Nakita ko nga, pakalat na natin to. Oo. Ano kaya kinakain ng mga yan? O, ito muna mga kapatid. Puntahan natin ang Balitang Entertainment. Ayaw niyong tumigil ang kukulit nyo. O, ito. Ito, pampagood vibes. Naku. Masigla ang pelikulang Pilipino. Talaga naman, record-breaking ang kita ngayon ng mga sinihan dahil nga po sa Metro Manila Film Festival. Mas malaki raw ang kita ng Day 1 ang MMFF this year kumpara noong 2023. Ayon po yan sa spokesperson ng film festival na si Noel Ferrer. Pinipilahan talaga ang lahat ng entries. Kabilang po dyan ang uninvited kung saan bumisita nga sa mall sa Quezon City ang bida na sina Dean Lustre. Kasama ang co-star sa sina Elijah Canlas at Ron Angeles. Isa rin po sa pinagkaguluhan ng Francet na umikot naman sa isa pang mall sa Quezon City. Mapa-single naman o taken, game din sa pinanood ang Hold Me Close ni na Julia Barreto maging ni Carlo Aquino. Bumisita naman si VG Vice Ganda sa Mandaluyong para sa And the Breadwinner Is. Supernatural Monster naman ang paandar sa mga sinihan ng horror film ni na Judy Ann Santos at Lorna Tolentino na Espantaho. Pero mga kapatid, ayon sa Twitter or X, isa din sa mga pinakapinilahan at trending kahapon, grabe, ang dami pinag-uusapan. The Kingdom. Ito nga yun, yan baby talaga. girl. Oo Oo. nga po, dinagsa na magagandang reviews ang isa pang MMFF entry na The Kingdom. Kahit sa ang mall, pinipilahan, sold out at trending pa online ang pelikula. Yan. Ganyan po kalakas sa mga Pinoy ang The Kingdom. Sabi nga po ng history geek na si Mighty Magulang, napapanahon sa mga Pinoy ganda ng sa mga Ganda ng Pinoy review ang niyan. ganda ng kwento at aktingan sa pelikula. Sobra. Nagustuhan din ito na ni Eat Bulaga host Jose Manalo. Best film po ang ginawa raw ngayong taon na mayroon pong kakaibang konsepto ang The Kingdom para nga po sa mga netizens. Sabi nga po ni May, stand out daw ang pelikula sa mga pre-colonial films ayon kay Mon. Ang rating po naman ng isa pang netizens ay 4.41/5. Meron din pong na-approve sa kauna-unahan pong serious role ni Bossing Vic Soto. Pati po kina Piolo Pascual, Christine Reyes, Cedric Juan at Aiza Calzado. Sa ngayon po'y nagdagdagan pa ng 10 sinihan ang nagpapalabas ng The Kingdom. Showing yan sa 141 cinemas sa buong bansa. At mamaya po, ating magiging panauhin po sa ating programa ang 4 sa mga bida sa The Kingdom abangan. Wow. 4 po. Hindi lang na mga isa, hindi artista. dalawa, 4 Opo, from sa The The Kingdom. Wow. At ang atin po lamang dito mga kapatid, kung bakit ho natin, hindi ho naman po dahil ito'y M-Quest Ventures, M-Quest Film. Kasi yung investment po sa quality films, yung pong pinaka-importante. No? Amen. For us to encourage ang ating pong mga producers na maglagak po ng malaking puhunan para po sa quality film na nagbibigay po sa atin ng aral, maging sa kasaysayan po ng ating bansa, dapat talaga ho nating suportahan. Of course, no? Marami po sa atin naghaharap ng mga iba pang mga uri po ng mga genre sa pelikula, pero maganda nga rin po pagkakataon na bigyan po natin ng pagkilala yung pong malaking inilalagak na hindi lang po puhunan kundi panahon at
pag-aaral sa isang quality film. Tama yung sinabi Alright. mo, pag-aaral. Kasi talaga nagbase po sila dito, kumonsulta sila sa mga historian, kung ano ba nangyari before. At no? saka kung ano po ang koneksyon niya sa ngayon. Yan ang maganda. Sa nangyayari ho ngayon, Oo, panggising po sa ating lahat sa realidad na mukha pong hindi ho tayo nagbabago. Di po ba ito po ang leksyon din ng pelikulang ito? Abangan po mga kapatid, The Kingdom. Mamaya po ang ating panauhin 4 na mga bigating artista na kasama po sa cast ng The Kingdom. Naku, mga kapatid, abangan nyo talaga yan. So kung manonood kayo ngayon, unahin nyo po ang The Kingdom pero suportahan nga natin lahat. Pero kung naghahanap kayo ng iba, kasi nagsawa na kayo halimbawa sa comedy, sa romance, sa drama o sa katatakutan, eto na yon. Eto all-in-one, lahat na nila, may matututunan pa kayo. Kumbaga talagang iba yung pelikula. Si Mighty Magulang, pag napanood nyo po yung video, ang ganda ng review niya. Ang ganda nung review niya dito sa The Kingdom. So, bit-bitin nyo po ang buong pamilya dahil ito po ay pwede rin sa mga bata. Samantala mga kapatid, ito naman, maugong ang usap-usapan ng planong pagdedemanda daw ng defamation ni R&B singer Denise Julia laban kina celebrity photographer BJ Pascual at content creator na si Killa Kush. Kasunod yan ang kontrobersyal na podcast si Killa kung saan guest si BJ at inakusahan si Denise Julia na unprofessional dahil sa late cancellation ng kanyang scheduled photo shoot. Nagsorry na sa isa't isa sina Denise at BJ dahil sa umano'y miscommunication. Ibinahagi naman ni Denise ang ipinadalang mensahe sa kanya ni Killa para ipaliwanag ang kanyang panig. Ang sagot lang ni Denise sa kanya, "Thanks, I'll see you in court." Ngayon, sa ilang pang mga tampok na balita para po naman sa ating balitang entertainment. Alright, yun na nga yun. Ito nga, ito. Opo, nagpasalamat ho naman si The Kingdom star Piolo Pascual sa love team nila noon ni Judy Ann Santos. Nice. Sa kanya pong MMFF entry, gumaganap si Piolo na isang magsasakang tinakwil ng lipunan at sa isang panayam. Sinabi po ni Piolo na hindi niya naramdaman outcast siya noong nagsisimula pa lamang siya sa showbiz. Pero siya daw po ay na-insecure kasi nga daw po hindi siya pinapaboran. Ang love team daw nila ni Juday ang dahilan kung bakit naging mainstream si Piolo. Una nga po nagsama ang dalawa sa teleseryeng Esperanza hanggang sa bumida ho sila sa iba't ibang mga proyekto tulad po ng Bakit Di Totohanin, Till There Was You, Don't Give Up On Us at iba pang mga bigating pelikula. Samantala mga kapatid, para sa kanyang ika-10 anibersaryo, magbibigay kulay si Super Junior member Ko Yoon sa kanyang solo concert na Colors in Manila. Ayon sa L Square Production, gaganapin ang concert sa April 5 sa susunod na taon sa New Frontier Theater sa Quezon City. Naglalaro po sa halos 6,000 pesos hanggang 11,000 pesos ang ticket. Ang Colors Tour ni Ko Yoon ay para sa kanyang bagong album na Colors. Pagdiriwang din ito ng kanyang milestone bilang isang solo artist.